Kamusta po kayo? Yeah, no, palakpak po para sa Panginoon. Praise God. Sino pong excited ngayon kasi siya'y naniniwala may magandang gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? Okay? At ako'y may napansin mga bagong mukha. May na-meet po ako doon na galing from JA1 Hong Kong. Yan. Kaway-kaway po kayo dyan. Buong family yata to. Yan. From JA1 Hong Kong. Tayo po kayo. Yeah, ipakita niyo po ang inyong beauty. Siya po ay nakasama po ni Sister Gina siguro nasa Hong Kong. Okay. O, sino dito mga taga Cubao? Okay, taga ano? Okay. Let's start. Last Sunday, we talk about the life of Job. Tulad natin, hindi po may iwasan na makatagpo tayo or makaharap tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Pinakita doon si Job talaga, ang dami, series. Grabe, pabigat ng pabigat, pasaklap ng pasaklap ang dinaanan ni Job. At katulad natin, hindi talaga maiwasan. Sabi ko nga, we are not exempted sa ganong uri ng pagsubok. Ipinakita po sa atin sa pamamagitan ni Job na kahit nasa gitna na tayo ng pagsubok, ay pwede pa rin lumabas sa atin ang pagiging mabuti dahil tayo ay matuwid. Kitang-kita natin doon ang karakter ni Job. Sa tindi ng pinagdadaanan, naubos ang kayamanan, namatay ang mga anak, ang dami. Pero nakita doon yung kanyang pagiging mabuti. So ibig sabihin, pwede pala maging mabuti kahit may pagsubok na pinagdadaanan. Ang iba umiinit agad ang ulo. Pero wala dito noon. Amen ba? Ang iba nagrereklamo pero doon lumabas yung kabutihan. Bakit? Kasi siya'y matuwid. And we also encourage na mas higit pa tayong sumamba sa Diyos kung tayo ay nasa gitna na ng trials. Diba? Sabi doon sa verse, kay Job, sa kalagitnaan, hindi pa natatapos ang pagbabalita na sunod-sunod na pangyayari. Si Job, anong ginawa? Nag-ahit ng kanyang ulo. Nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Ibang klaseng pananampalataya po yun. Grabe ano? May pagsamba pa sa Panginoon in the midst of trials. And lastly, we're reminded na pwede at kaya pala nating maingatan ng ating mga emosyon sa pagharap sa problema. Sabihin mo sa iyong katabi, pwede at kaya na maingatan ng iyong damdamin. Yeah. Sa totoo lang naman talaga, ang bilis nating mag-react di ba? Pagka may pagsubok na. Ang iba, ang bilis uminit ng ulo, pero doon sa pangyayari kay Job, pwede pa lang hindi maging mainit ang ulo. Pwede pa lang maingatan yung ating damdamin. Doon sa pagharap sa problema, maiingatan pala ito sa pamamagitan ng hindi pagsasalita laban sa Diyos. At ito'y pinatunayan ni Job. Ngayon naman, by God's grace, pag-uusapan po natin ay ang pagharap sa iba't ibang pagsubok. Yung kay Job, pinakita doon yung emosyon, yung tayo na lalabas ang kabutihan, na sasamba pa rin kahit may pagsubok, na hindi pa rin magsasalita. Ngayon naman, paanong pagharap? Sino dito gusto niya makaharap sa pagsubok? Meron ka talagang ihaharap. Yung haharapin mo talaga. Tingnan mo to. At sa biyaya ni Lord, lahat tayo magtatagumpay. Amen ba? Sino dito gusto magtagumpay sa pagsubok? Okay. So, ang tanong is, bakit tayo magtatagumpay dito? Sabi ko magtatagumpay. Bakit kaya tayo magtatagumpay? Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay isa ding buhay sa Bible at ito ay sa buhay ni David. Kung bakit niya tinalo at napabagsak si Goliath. Last Sunday, pinag-usapan si Job. Ngayon naman ay si David. Babasahin ko po sa inyo mga verses at dito po natin kukuhanin yung message. 1 Samuel chapter 17 verses 41 up to 54. 41. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. So nagharap na. Ito yung senaryo.
Kaya si Goliath naman ay lumakad din papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. So, imagine niyo yung shield na yun. 42. Na makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura. Tingnan mo yung katabi. Baka si David yan. May maamo. Pastor, hindi maamo, mabalasik. Mabalasik, pastor, hindi to si David. Kakatuwang magpakita ng itsura ang Biblia, no? Sinasabi talaga eh. Na makita na yang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura. Nilait niya ito. At sa verse 43, pakot siyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? Ito ang bukang bibig ni Goliath. Ay kaharap si David maliit. Ano tingin mo sa akin, aso? At papaluin mo lamang ko ng kahoy. Ito sabi ni Goliath. At si David ay sinumpa. Ay, grabe na naman to. Katulad ng asawa ni ni Job, sinumpa din. Ay ito'y sinumpa. At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. So ibig sabihin, may kinikilalang Diyos si Goliath. Verse 44. Sinabi pa niya, halika nga rito. At nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Ay, grabe naman. Kita-kita natin dito yung bagsik ni Goliath, Kita-kita natin doon na sinasabi ng mga Bible scholars, ito daw si Goliath, nasa 10 feet o 10-footer. Ako po ay 5'7". Ay, 10, ang laki nun. Siguro mga ganito, Kuya Chris. So, ibig sabihin, gagabay awang ka. Ako, gaga kilikili. So, ibig sabihin, malakas si Goliath. Ay sabi niya, hari ka nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Ganyang kabalasik si Goliath. Pero ito, verse 45, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit, lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Wow! So may pangharap si David, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Kung si Goliath ay may pantapat din na makapangyarihan Diyos daw niya, kasi sinumpa niya si David meron din pangharap doon sa sinasabi ni Goliath. Anong sabi niya? Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Verse 46, tuloy tayo sa verses. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Katapang ni David dito. Pababagsakin kita, at at pupugutin ko ang ulo mo. Sino po sa inyo dito, parents, nagalit ka sa iyong anak? Ikaw nga'y pumundo-pundo diyan, ikigagarotihin ko, ikipapaluin ko sa puwet. Huwag kang umalis dyan. Tatamaan ka sa akin. Parang ganito ang yung version. Dito naman, iba, ang tapang dito ni David. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. Binalik ni David ang sinabi ni Goliath. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mabamangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. He's very confident. Verse 47, at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Ito ang sabi ni David. 48, nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Diba? Ang tapang ng sinasabi ni David. Pero ito si Goliath, palapit pa rin ang palapit. Kahit ano sabihin mo, ako'y lalaban. Ganyan si Goliath Nagsasalita si David. Verse nagsasabi, nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Pero habang lumalapit ito si Goliath kay David, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Sino sa inyo kapag may problema dumadating, palayo ka?
Yan na, si Jonah, si Dude, wala pang bayad, tago muna ka. Parang ganun eh. Lumalapit ang problema, ikaw lumalayo. Pero iba si David. Patakbo nga, pero hindi palayo. Dumadating si Goliath, papalapit sa kanya, pero siya'y tumatakbo, hindi palayo. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. So ibig sabihin, nasa mainit na sitwasyon, nasa katendihan ng pagsubok na dinadaanan, na ang maraming kahit mga born again, tinatakasan, tinataguan ito, iniiwasan ito. Pero hindi, si David lalo pang pumunta sa init ng labanan. 49. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumuon ng bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. 51. Patakbong lumapit si David. Iyan na. Ang nalapit na si David, nung unang tapang na tapang ay si Goliath ang laging hangos na hangos. Galit na galit. Sugod na sugod. Ay patay, bagsak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath. Hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Ito na. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Natakot na. Bakit? Yung pangharap nila na malaking mandirigma ay napabagsak ng isang napakaliit na tao. Iba pala nagagawa ng tapang, ano? Kaya tayo mga born again, hindi dapat tayo makitaan ng kaduwagan sa pagharap ng Goliath. Amen ba? Dapat tayo mga born again ay katulad ni David na hindi tumatakbo sa pagsubok. Dapat nga nating lalong harapin upang meron tayong mapabagsak. Nagtakbuhan. Ito ang sabi ng verse 51. And verse 52, sumigaw ang mga kawal ng Israel at Judah at hinabol nila ang mga Pilisteyong hanggang Gat sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ng bangkay ng mga Pilisteo mula sa Saraim hanggang Gat at Ekron. Ibig sabihin, natalo talaga ang mga Pilisteo sa pangkat ni David at ng mga Israelita. At nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Pilisteo, inalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan. So ibig sabihin, lahat ng pwedeng pagpapala na para sa kanila ay napunta sa kanila kasi tinalo nila ang hukbo ni Goliath. And verse 54, dinala na David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniuwi niya sa kanyang tolda ang mga sandata nito. Tinitingnan ko itong story ito. Sabi ko, Lord, ito ay normal na naming naririnig before. Sure ako na itong mga tao na a-attend sa church, ito'y narinig na rin. Pero Lord, kahit ito'y narinig na, ang gusto ko namang may impart sa kanila ay makatulad tayo ni David. Excited tayo mapabagsak ang Goliath. Pero tingnan natin, may reason kung bakit yung tinalo ni David at yun ang pag-uusapan natin. Bakit tinalo ni David si Goliath? Ay alam naman nating no match eh. Alam naman nating walang ka laban-laban si David doon. Bakit tinalo? May purpose si Lord. At ito pag-uusapan natin. Pero bago ko sabihin ang pinaka-objective, ito ang title na share ko po sa inyo. Tinalo na ang Goliath ng buhay mo. Yan. Sino nananampalataya, tinalo na ang Goliath ng iyong buhay. Okay? Maaaring umiingay ang Goliath mo ngayon, utang mo! Yan ang Goliath mo. Ang rayuma mo, maaari yan ang Goliath mo. Ang bayarin mo, yan ang sibat at tabak na naririnig mo. Pero as long as naririnig mo ang pagtatagumpay ni David, may babagsak na malalaking Goliath ng buhay mo ngayon. Amen ba? Okay.
Alamin natin, bakit tinalo ni David si Goliath? Alam naman nating no match. Di ba? Bakit tinalo? Ito lang naman may purpose kasi ang pagkatagumpay. Ang bawat victory, may reason kung bakit nangyayari. Ito yun upang malaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Ang bawat pagkapanalo mo sa isang pagsubok, yan ay para malaman ng marami na mayroong pagsama ang Diyos sa buhay mo. Kaya marapat lamang na maluwalhati ang Diyos sa bawat victory mo. Kayo ba ay nakakapagbalik pa ng glory kay Jesus kapag kayo may pinagdadaan ng pagsubok at kayo nagtagumpay? Baka na may misinterpret natin. Baka sa bawat victory na naranasan natin, baka nag-glorify ang ating sarili. Ay, salamat kung hindi dahil sa akin. Hindi sana nagkaganito ang pamilya ko. Nasaan ang glory? Nasa iyo. Ay, buti na lamang nakapagtrabaho ako at nakapag-ipon ako. May pinambayad ako, kaya ako'y nawala na ng utang. Baka ang glory ay sa iyo. Pero iba ang dala ng mensahe ng puso ni David nung pagkatalo niya kay Goliath. Ito yun upang malaman ng buong daigdig na may Diyos. Bakit? Kasi ang grupo ng mga Israelites noon pa man, minamaliit na ito ng mga Pilisteo. Kinukutsangan ni Goliath si David Sinusumpa kita sa pangalan ng aking Diyos. Ito ang sabi ni Goliath. Masyado nilang minamaliit ang hukbo ng Diyos. Masyadong malakas ang ingay ng problema sa mga anak ng Diyos. Yan ang Goliath. Kaya iba ang pagsama ng Diyos kay David. Kasi hinahamak ng grupo ni Goliath ay ang pamilya ng Diyos, ang lahi ng Diyos. Alam mo, sa biyaya ng Panginoon, hindi papayag si Lord na ikaw ay malalagay sa isang alanganing sitwasyon. Hanggat ikay tumatayo at nananampalataya sa Diyos, yung laban na bawat haharapin mo, may pagtatagumpayan sa dulo. Bakit? Upang makilala ng maraming tao na may Diyos. Kailangan nahahayag si Lord sa buhay mo every time na ikaw ay nagtatagumpay. Amen ba? At ang glory ay dahil lagi lamang sa biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ang bawat tagumpay mo ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Upang malaman, kailangan talaga napapaabot natin sa maraming tao ng bawat victory na meron ka, it is because nabiyayaan tayo ng Diyos. Kaya kailangan maitaas palagi ang Panginoon. Tingnan nyo to, 1 Samuel 17 verse 46. Tingnan nyo kung paano ka confident si David. Sabi dito, ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Ngayong araw na ito. Bago dumating yung 1 Samuel 17 na yan, si David kinaun pa sa pastulan. Wala siya kamalay-malay na may labanan na nangyayari. Bakit? Siya'y laging nasa bukid, nangungumpay. Sa bukid, alam niyo sa Batangas, kapag kayo nasa kaparangan, dala-dala mo ang kambing, ang tupa, pinapakain mo doon. Walang kaalam-alam si David na may mangyayari ng labanan. Pero alam nyo, si David, nung nalaman niya, pumunta siya doon. Anong kaguluhan meron diyan? Ay itong mga grupo ng mga Pilisteyong ito, hinahamon ng ating hukbo. Alam mo ba ang kwento? Sige, ito ko lalaban. Ganyan siya katapang. Bakit gano'n siya katapang? Kasi meron siyang matinding karanasan before. Alam niya kung paano haharapin at alam niya ang dala ng mensahe ng kanyang puso. Kayo, kapag umaharap kayo sa pagsubok, anong dala ng mensahe ng iyong puso? Pag ito'y natapos ko, humanda sila sa akin. Yan ba ang dala na yung puso? Gumaling-galing lamang ako, ipapakita ko sa marami na husay sila sa akin. Iba ano? Pero kay David, iba ang dala ng kanyang puso. Magtatagumpay ako upang malaman ng buong daigdig na may Diyos. Yan dapat ang dala natin. Makaka-breakthrough ako upang malaman ng magulang ko na may Diyos ako. Makaka-breakthrough ako sa sakit na ito kasi upang malaman ng maraming tao na may Diyos ako na nagpapagaling at si Lord ay nag-glorify doon. Kailangan may mapaabot pala. Kailangan may makapagbigay ng balita na mayroon Diyos. At makikita ito sa bawat victory na nararanasan natin.
pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ini-imagine ko dito si David, lumabas ang tunay na barako. Sinabi ng Bible, maliit na ay maamo pa ang mukha. Isipin mo yung tipo na cute face and cute size. Hindi mo aakalain na ganoon siya katapang. Na ang tingin nga ni Goliath sa kanya, yan, batang yan ang papatay sa akin, posible. Ay papakain ko yan sa mga ibon ng bangkay niyan. Minamaliit. Pero hindi alam ni Goliath, sa kabila ng kaliitan ni David, ay merong kasamang Diyos na napakalaki. Amen ba? Anong ibig sabihin? Huwag mo namang ilalagay ang katatayo mo sa isang posisyon na kapag may pagsubok, ay ikikawawa. Hindi ganoon. Kung ikay humarap sa isang problema, sa tingin mo ikialanganin, huwag mong iisipin na ikaw ay pinababayaan. Walang ganoon. Si David ay maamo mukha, totoy, bata. Pero alam ni David na kahit siya'y gano'n ang edad, kahit siya'y gano'n ang sukat, kahit gano'n ang kanyang katatayuan, alam niya, mayroon siyang backup ng malaking Diyos. At iyon ang ipagmamalaki ni David. Amen ba? Ipagmamalaki ang Diyos. Kakatuwa to eh. Alam mo ba yung sabihin, pababagsakin kita. Imagine niyo yung katatayo ang yun. Ang laki 10 footers ang David, pababagsakin kita. Aba? Isipin nyo ha, halimbawa ako si Elis, Daddy, bili ka ng Jollibee. Parang ganun eh, ako naman sunod. Parang ganun nangyari sa pagharap kay Goliath eh. Ipapakain ko sa mga ibon, sa mga babangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawalang buong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos ng Israel. Hindi lang isang pababagsaking Goliath. Si Goliath ay nag-represent ng isang malaking problema. Ay napabagsak na yon. Ibig sabihin, yung maliliit na kasunod ni Goliath, madali na yon. Hindi na yun iingay. Hindi na yon magungutya sa'yo. Bakit? Yun nga major na problem na Goliath, bumagsak na. Ay how much more yung malilit na problema mo ang hindi nababagsak. Anong ibig ko sabihin? Pagtagumpayan mo ang Goliath mo. Para pag dumating ang malaking sunod-sunod na problema, madali lang sa'yo. Amen ba? Yung iba na harap-harap pa lamang, umaayaw na, Lord, pinabayaan mo ako. Aba, teka, lumaban pa. Ang iba ang bilis umuko. Ang iba ang bilis umiyak. Amen. Ang iba ang bilis maghanap ng kakampi. Tulungan mo ko, hindi ko to kaya. Ang bilis. Pero hindi man lang dumating sa pakatangian na katulad ni David na, atay, teka, pupugutan kita ng ulo. Ipapakain kita. Anong ibig sabihin? May paglaban. Kailangan po meron tayong katangian lumabas sa atin katulad ni Goliath. May lumabas. Ang umaharap po sa pagsubok ay mayroong katangian. Ano yun? Siya'y malakas sa loob. Tanungin mong iyong katabi, malakas ba loob mo? Ito ang sunod na tanong. Matapang ka ba? Matapang po, pastor, sa asawa. Matapang po, pastor, sa anak. Pero kapag may pagsubok na, wala na. J1 family, ito tinetestify ni Bishop. Napakarami nang tumuligsa sa church ng JA1. Iba't iba yan. Pero si Bishop, he remained faithful. Hindi siya nagpapa-intimidate sa ingay ng Goliath ng buhay doon nagsisimula ang church ng JA1. Siya'y maamo. Kung makikita si Bishop, he is very napaka-pogi, napaka-amo. Parang nga siya si David singkit ang mata, pogi. Tingkiling parang si Pastor Dex. Pero kahit ano daw tindi ng persecution niya before, alam niya ang kanyang dinadala. Ano yon? Yung pagkatawag ng Diyos sa kanya sa JA1. Kaya kahit anong tindi ng problema ang dinaanan niya, siya'y nakatayo at nagtatagumpay. Kaya yung maraming tumuligsa, bumagsak. Bakit? Alam ni Bishop, alam ni Apostle Art kung sino ang kanyang kasama sa laban. Sino? Ang Panginoong Hesus. Ano nangyari? Upang malaman ng maraming tao sa daigdig na mayroon Diyos
Kaya naman ang JA1, nasa 353 churches na po nationwide and worldwide. Alam ni Bishop alam ni David kung ano magiging resulta kapag siya'y nagtatagumpay. Yung malaman mo na lamang nakasama mo ang Diyos, tagumpay ka na kahit nakakadyan pa lamang at wala ka pang ginagawa. Yung malaman mo kasama ang Diyos, panalo na The point is, kailangan yung katangian ni David, meron ka din, malakas ang loob, alam ang kanyang kakayanan. Si David, kaya ganun ka-confident humarap kay Goliath, alam niya ang kanyang capacity. Bakit? Siya'y pastol Sabi pa nga ng story, hinahawakan niya sa panga ang bunganga ng leon. Binabali niya ang bunganga ng oso. Pinababagsak niya, ay iyan pa ba namang Goliath na iyan? Humarap si David, alam ang kanyang kakayanan. Bakit? Sanay siya sa labanan. Na ang tingin ng marami ay isang totay bibo lang. Pero hindi alam ng marami, siya pala'y pumapatay ng leon, pumapatay ng oso. J1 family, kailangan magkaroon ka ng katangian ng gano'n. Lumalaban sa anumang klase ng pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Amen ba? Si David, sanay siya sa tirador. Sa Batangas, Paltek. Dito, tirador. Sa Tondo, Sputnik. Iba't iba yan. Ay doon siya sanay. Tayo mga born again, binigyan na tayo ng weapon para atakehin ng mga Goliath. You have prayers. And that is your weapon. Katulad ni Job, naging palaban niya kung bakit hindi siya nagkasala laban sa Diyos? Siya'y merong gift of worship. Na kahit may pagsubok na pinagdadaanan, siya'y sumasamba. Yun ang kanyang kakayanan. Ikaw, meron ka din kakayanan. Mapapabagsak mo ang Goliath dahil sa gift na tinanggap mo sa Panginoon. The more na ikay nakakapag-pray, bagsak ang Goliath mo. The more na ikay nakakasamba sa Diyos, kahit may mga struggle sa buhay mo, babagsak ang Goliath mo. Amen ba? The more na pumupunta ka sa kingdom ni Jesus, and all these things shall be added unto you. Kasama sa idaragdag ng Diyos ang katagumpayan mo. Yan ang mga kakayanan na I pray ma-identify at malaman mo, abay, meron pala akong gift ng ganito. Hindi naman literal na kailangan mo ng paltek. Hindi naman literal na kailangan mo ng bato. Alam nga naman, pag nakita mo pinagkakautangan mo, katulad ako ni David, lalapit ka pa lamang kumare, tama sa noo mo, hindi ka na makakapaningil. Hindi naman ganun Alam mo ang iyong kakayanan, Ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Pumalakpak dito, ang babagsak ang Goliath niya. Again hindi ko minamaliit ang pagsubok mo. Iba't iba kasi yan But the point is, I want you to encourage sa buhay ni David na kailangan maging malakas ang loob mo at alam mo ang iyong kakayanan at alam mo kung sino ang kanyang kasama sa laban. Kailangan alam mo din kung sino ang kasama mo sa laban. Diba, naikwento ko sa inyo last Sunday, ako na may takot din ako'y grade 3. Hinahamon ako ng panuntok ng mga grade 4. Ibite, panuntok, ibibitin kita. Antindi. Ay, nung nakita ko ang aking pinsang grade 6, sininyasan ako. Ibig sabihin, banatan mo, akong bahala. Tumapang tuloy ako. Bakit? Alam ko may kasama ako. Alam ko na meron akong baback up sa akin. Alam ko kaya lumakas ang loob ko. Tayo, ganun din dapat. Alam mo kung sino ang kasama mo sa laban. At ang kasama mo sa laban ay ang Panginoong Jesus. Amen ba? Okay? Hindi si kumpare, hindi si asawa, hindi si anak ang kasama mo sa laban. Ang Diyos ang kasama mo sa laban. Anong sabi ko? Upang malaman ng marami na mayroon Diyos sa Israel. Okay? Ang victory or ang pagtatagumpay ay lagi nararanasan yan. Imposibleng hindi. Bakit? Walang pagsubok ang dinanas ng tao na hindi na kaya na pagtagumpayan. Ibig sabihin, lahat ay magtatagumpay. Kaya ang victory ay laging nararanasan. Hindi lamang po sabay-sabay. Yes, magtatagumpay. Pero hindi sabay-sabay Bakit?
may mabilis. At mayroon ding matagal bago pagtagumpayan. Iba't iba eh. Ito naman ang maganda. Basta inilalaban niya ang laban at hindi niya sinusukuan, mararanasan niya ang victory. Simple lang naman eh, parang bata maunawaan ito. Kaya ka hindi magtatagumpay, it is because hindi ka tumayo. Hindi ka magtatagumpay, it is because hindi mo sinubukang harapin. Tinakasan eh. Ang pagtatagumpay sa laban, may pagharap. Kaya nga labanan eh. Yon ang ginawa ni David. Kahit alam niya na si Jesus ang may laban, meron siyang ginawang act of faith. Ano yon? Ibinato niya yung bato. Anong ibig sabihin? May hakbang siyang ginawa. Alam naman niya na hindi siya ang lalaban eh. Alam niya ang Panginoong Hesus ang gagawa. Pero kailangan maipakita natin sa ating kilos na tayo may kilos ng pananampalataya. Kaya para bumagsak ang gulayat mo, dumampot ka ng bato. Anong ibig sabihin? Humakbang ka sa pananampalataya. Hindi yung ikinagmumukbok, aring bayanin ko, Lord, Lord, Lord. Hindi, teka, gawa din ng paraan. Mag-extra. Baka doon sa extra mo, maya-maya, ang blessing mo, doble-doble extra, kaya mababayaran mo yung utang mo. Ang point ko, may hakbang na ginagawa. Amen ba? Hakbangan mo lang. Ikaw na nakaranas na ng tagumpay. Sino po dito minsan naka-experience ka ng tagumpay sa buhay? Meron po ba nakaranas ng tagumpay? O lahat kayo ay hindi pa? So, may nakaranas na. Okay. Ikaw na nakakaranas ng tagumpay, si Lord dapat ay naiitaas upang malaman po ng marami na si Lord ang dahilan kung bakit ka nagtatagumpay sa iyong dinadaanan. Yung malaman na si Jesus ang reason. Hindi ikaw ang may dahil. Amen ba? Hindi dahil may tumulong. Hindi dahil may sumuporta. Kundi dahil may Diyos ako. Upang maluwalhati ang Diyos. Kaya sa bawat victory, hayaan mo na malaman ng lahat na si Jesus ay buhay. Amen ba? Ako'y tuwan-tuwa talaga eh. Naalala ko nung ginagawa ang preaching na ito ginagawa ko sa hotel eh. Kakapamasyal, gawa ko. Kakapamasyal, tinatapos ko, nasa aeroplano ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng magandang illustration yung ikaw ay naluwalhati sa pinagdaanan ko sa gulayat. Nag-sink-in sa puso ko, ay ito, naalala ko before, ako po ay nakapag-practice mag-drive, isang araw lang maghapon. Driving. Dumating po yung a week. Si Pastor ito, may inutusang may kukunin daw halaman. Ngayon, yung isang driver, si Pastor BJ, hindi available. Siya ang nagdadrive. Ngayon, si Mami naman, dahil excited din yan, sige Daddy, first time mo magdadrive, sige, kaya mo yan, kaya. Encourager yan eh, may pag-ano pa yan eh, kaya mo yan. Ako naman, sabi ko, wag muna, hindi pa ako bihasa. Hindi pa ako sanay pa lamang ako doon sa paikot-ikot ng sementeryo, yun, doon ako sanay. Pero yung sa may highway, hindi pa ako ganun ka-confident. Alam ko ang gagawin, pero hindi pa ako ganun ka-confident. Napilitan, kasi walang magdadrive, kailangan na i-pick upin yung mga halaman. Ito na. Drive-drive ako, kasama yung worker namin sa church. Boom! Pip! Nabusina din naman eh. Eto na. Doon ako'y lumabas na ng kalye. Tingin-tingin sa side mirror. Sumenyas din naman ng placer pa ka na kasi ako'y tatabi. Maya-maya sa curb line, sa curb na daan, nagsenyos ako pakaliwa kasi ako U-turn. Ay, hindi ko kita sa blind spot. Ay, naambon-ambon. Pag kilo kong gayon, nangangalhati na po ako ng U-turn, may bumangga. Pum! Delivery ng pizza, latsa pizza. Ay, kita ko yung gulong. Naku po, kala ko'y simpleng-simplang lang. Ito po nangyari. Basag po ang kanyang binte. Noong nakita po namin sa x-ray, durog
Kakunti na naghahawak. Ho, ay pandemic. Isang pasok sa ospital, 1,000. Nakiusap po sa akin yung driver na yun. Sabi, sir, walang-wala kaming kapira-pira. Ngalingali ko sabi, kami din. Wala rin. Tulungan nyo kami sa gasto. Sabi ko naman, siya, sige, oo, sige. Pero siya po may mali. Bakit? Alam pala niya na ako ay U-turn, siya ay dumiretso. Ang akala niya, bibigyan ko. So, diniretso niya. Eto na. Araw-araw may billing sa ospital. 60,000, 30,000, ipapapotocopy, 5 pesos ang papel, lahat. Umabot po ang gastos namin doon sa nagiging billing, more or less, 500,000. Sabi ni Mami, nung gabi, siya'y buntis kay Elise. Sabi niya, Daddy, paano natin mababaya? Umiiyak po siya, umiiyak na rin ako. Hindi ako umiiyak dahil doon sa gastusin, dahil doon sa nangyari. Umiiyak ako kasi ako'y awang-awa sa asawa ko. Kasi buntis ay malungkot. Sabi pa nga niya, Daddy, bakit hindi pa putulin ng paa para tapos na? Nang isang gastusan na lamang. Sabi ko, teka naman, pumapag-asa pa nga yung tao. Ganyan katindi. Sabi ko, Lord, ang tinding gulayat naman ito. Saan namin kukunin yung mga pinagbabayaran ngayon? Eto na. Sabi ko, hindi, Mami, pray tayo, pray tayo. Habang kami nananalangin, habang dumadating ang bawat araw, hindi mo wala sa aming isipin yung gastusan. More than more or less, 500,000, saan namin kukunin? Then ito na, pinagkatiwala namin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano't ano man po ang mangyari, basta kami saya, basta kami tutulong, at hayaan mo maluwalhati ka. Maya-maya, dumating na ang napakaraming pledges. Coming sa mga tao na hindi pa namin ganun ka-close, nagbigay sila ng suporta hanggang sa matapusan po lahat ng gastusan na more than or more or less 500,000 at nabayaran po lahat ng bayarin. Sabi ko, Lord, tunay na wala akong ipagmamalaki. Ako'y pastor, Lord, pero sabi ko, Lord, apart from you, I can do nothing. Lord, ang laking gulayat dito, mga anak pang-asawa ko, napakaganda naman kung malulungkot yan. Kaya alam nyo, sa biyaya ng Panginoon, ibang ihayag ang mensahe kapag meron kang personal na karanasan. At gusto ko pong ibaba sa inyo dito na hindi ako matatas kasi sabi ko nga, Lord, saan ako kukuha? Lord, wala akong pambayad. Pero hindi, sabi nga ni Lord labanan Hindi ikaw ang bahala, ako ang bahala sa iyo. Pinatutunayan po ng Diyos na sa bawat laban ng kanyang mga anak na nandoon siya, babakapan kanya upang maluwalhati siya. Lagi niyo pong tatandaan ito, ang labanan ay hindi sa iyo. Ang labanan ay sa Diyos. Ano yon? Upang malaman ng marami na mayroon Diyos. Amen? May purpose ang bawat tagumpay mo. Hindi ito problem. Though may ramdam tayong nakakalungkot, nakakakaba, pero i-consider natin itong blessing Kasi may purpose pala yun. At ang purpose na ito ay makilala ang Diyos at mas mataas pa ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo ang bawat sitwasyon ay gagamitin ng Panginoong Yesus upang makilala siya. Katulad ng ginawa niya kay Job, ganon din ang kay David. Kung nung last Sunday, lagi natin sinasabi, tulad ni Job, ngayon naman, tulad ni David. He is very confident na harapin si Goliath. Imagine, ang liit na tao compared kay Goliath, nagtagumpay Diba? Kung maiisip din nyo yun. Kung labanan at labanan din lamang ang usapan, mas lamang pa rin si Goliath. Bakit? Mandirigma Sa laki ng panangga, may mga tagadala pa nga. Sa laki ng espada, may full armor. Anong ibig sabihin? Napakalakas ni Goliath. Mandirigma talaga. Baka si Kuya Wally hindi rin umabot ng suntok pagka halimbawa nagkalabanan. Bakit? Mandirigma si Goliath. Pero iba Grabe ang pananampalataya ni David. Iba.
I pray na ikaw ay may ganito din klase ng pananampalataya sa pagharap sa anumang pagsubok ng buhay mo. Kaya sa bawat victory mo, alalahanin mo na may Diyos na sumama sa'yo. Ibang humarap ng pagsubok kapag alam mo, kasama mo, si Jesus yon. Ako'y confident pumasok ng immigration, ako'y confident na pumunta ng ibang bansa, kasi kasama ko ang asawa ko. May tagadala ng passport, may taga-check kung anong oras ng flight, kung anong seat number. Ako'y confident, bakit alam ko may kasama ako, hindi ako pababayan ng asawa ko. At ganoon din siya. May dala akong anak, bit-bit ko ang aking hand carry, ngalay ako. Bakit? Iba yung pag may kasama. Ito matindi, Diyos ang kasama mo. Iba kapag ang Diyos ang kasama mo. Every victory, God will be glorified. Amen? Every victory. Kung may gulayat ka na nga, magdiwang ka na. Bakit? Babagsak din naman yan. Amen? Bakit? Nananampalataya ka eh. At ang dala ng mensahe mo, ay, talo to. Natalo nga ni David, ay gulayat na yan. Bakit tinalo ni David si Goliath? Number 2, at dalawa lamang po ating pag-uusapan. Ito yun. Upang makita ng lahat na si Jesus ay nakakapagligtas. Diba doon sa labanan, hindi lang naman si Goliath ang tinalo? Buong sundalo ng Pilisteo, ng Palestine, yon ang tinalo. Anong ibig sabihin? Hindi lumagay sa alanganin ang grupo ni David, yung mga buong Israelita. Hindi lamang si David ang naligtas. Ang naligtas ay ang buong Israelites. Ano ang purpose? Upang makita ng lahat na si Yahweh ay nakakapagligtas. Dito po natin makikita ang grabing biyaya ng Diyos. Yung sa part natin, yung dalhin ka ng Diyos sa isang katatayo ang ikay na save, ikay na ligtas, grabing blessing po yun. Yung sa gitna ka ng lungkot, maya-maya alam mo merong nagliligtas na Diyos, maya-maya lungkot, napapalitan ng saya. Bakit? Nasa kaligtasan ka eh. Iba ang move ng Lord. 1 Samuel chapter 17 verse 47. At makikita ng lahat na nang narito. So, ibig sabihin, labanan yon. So, marami nakakakita ng labanan. Ang iba nga nakatago sa likod ni Goliath. Ang iba siguro doon nakatago na natatakot na din. So, ibig sabihin, witness. Ang dami nakakakita. Tingnan nyo to ha. At makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit ano, kahit walang tabak at sibat. Harap ng labanan, walang kaarmas-armas. Ang kaharap ay malalaking espada. Kay Yahweh ang labanang ito at ibibigay na niya kayo sa aming mga kamay. Kay Yahweh. Si Goliath, ang pisikal na kalaban na hinarap ni David. Pisikal. So ibig sabihin, yan ang realidad. Yan ang katotohanan. Kung i-relate natin ito sa buhay natin, ito yung problema na hinaharap mo sa panahon ngayon. Ang tanong ko, ano-ano ang gulayat ng buhay mo? Kayo ba yung alam mo sa iyong sarili na meron kang gulayat ng buhay? Sino po makakapagsabing meron siyang gulayat ng buhay ngayon? Okay? Anong gulayat ng buhay mo? Pastor, ang gulayat ng buhay ko, ito may problema ako sa work. May problema po ako, pastor, sa trabaho. Yun ang gulayat ko. Ako po ay under pressure. Bakit? Dahil sa mga deadlines po na dapat nang ma-accomplish. Kailangan na pong maihabol ng report. Ako po ay under pressure na para sa sales. Ako po ay under pressure na kasi may mga utang na deficit na. Lord, Pastor, Lord, ako po'y ganito. At yan ang gulayat ko. At ang iba naman, ang gulayat ng buhay ay problem sa finances. Sunod-sunod ang bayarin. Hindi mo na alam kung saan kukuha ng sunod na budget kasi ang budget mo ngayon sapat na sa araw na ito. Ay, paano bukas? So, yun ang mga gulayat. Sakit na nararamdaman.
na nangangailangan na ng medication pero walang sapat na kakayanan na maprovide ng medical support. Yan ang ibang mukha ng Gulayat. Iba't iba yan. Pero itong maganda. Lahat ng ito, lahat ng yan, ay kayang-kayang pagtagumpayan. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, yung may pag-i-encourage siya, sabihin mo sa kanya, Gulayat lang yan. Sige, encourage mo, Gulayat lang yan. Anong ibig sabihin? Anong ini-impart mo sa kanya? Babagsak din yan. Amen? Pagtatagumpayan yan. Bakit natin nasabi? Una, sinabi ng Bible, bumagsak si Gulayat. Pangalawa, sa physical realm, may nagtagumpay nga sa totoong buhay. Di ibig sabihin, ni mapapagtagumpayan mo din. Kung katulad ko na nangailangan ng more or less 500,000, ay nakabayad, natapusan, naprovidean, ay yan pa ba namang utang mong 225 ang hindi kaya providean ng Diyos? Amen ba? Yan pa naman bayarin mo kahit huli na sa date, ay para 3,500, 5,000, 15,000, yan pa naman magpapahina sa'yo. Hindi, bakit? Alam mo kung sino kasama mo. At pagtatagumpayin ka doon ng Diyos. Amen ba? Okay. Ang worst na Gulayat nakakaharapin natin is hindi finances, hindi sakit karamdaman, hindi brokenness sa relationships, hindi kung ano mang problema pagsubok sa iyong buhay. Ang pinaka-worst na Gulayat nakakaharapin natin is death or kamatayan. Alam nyo, pinag-usapan namin sa Apostolic Calling, more on salvation of the spirit. Buhay man o patay, yan ang pinag-uusapan doon. Anong ibig sabihin? Napakahalaga sa Diyos ng ating buhay. Napakahalaga sa Panginoon ng kaligtasan ng bawat isa. Ito lagi sinasabi ng bawat nag-speak Isang message, ang dala. Gumaling ka man, yumaman ka man, mabuo man ang pamilya mo, makapagpatayo ka man ng maraming negosyo, makapag-open ka man ng maraming businesses, gumandang lalaki ka man, sumeksi ka man, makapag-travel ka man abroad, at kung ikaw man ay hindi rin maliligtas, sayang din ang lahat kasi iyong iiwan. Kaya alam mo, kapag ka narinig mo mga ganitong mensahe, yung nai-imagine mong Gulayat, manliliit sa pinakatunay na Gulayat, ano yun? Yung kamatayan. Kapag pinag-uusapan po ang death, nakakatalino po ito. Bakit? Kasi ilalagay mo ang sarili mo sa tayo na ikay may alam sa buhay na isi-secure ko ang aking buhay, pati ang buhay ng aking mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagtanggap ko sa Panginoong Jesus. Amen ba? Sinong masaya dito ang pamilya mo born again na? Praise God. Pero china-challenge kita. Huwag ka lang magiging masaya kung ang iyong immediate family ay ligtas na. Bakit? Meron ka pang pinsan. Meron ka pang tito, tita. May lolo, lola ka pa. Baka nga meron ka ng manugang, apo. Lahat ng taong buhay, lahat ng taong nakapalibot sa iyo, kailangan niyang malaman na merong kamatayan. At kailangan itong masolusyonan. Sa panong paraan? Sa pananampalataya sa Diyos. Yan ang pinaka-worst na Gulayat. Tayo, kala mo palagi ang kilos ng marami, kahit born again na, kapag may pagsubok, ang kilos lagi, kala mo ay pinagsakluban palagi ng langit at lupa. Tipo na parang pinagtatampuhan pa ang Panginoon, Lord, bakit mo naman hinayaan mangyari sa akin to? Ni hindi natin nakikita ay may mas matindi pa palang pagsubok at problemang darating sa atin. Ano yun? Kamatayan. Sinong takot mamatay? Umamin ka man sa hindi, may kaba. Amen ba? Umamin ka man sa hindi, may Pastor, wag natin pag-usapan. Parang hindi ako komportable. Bakit? Kamatayan Pero ito nga kailangan maging malinaw sa atin ang salita ng kaligtasan. Nang lahat tayo ay may kasalanan, Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala.
Kaya't wala sino man na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kasalanan natin ay may kabayaran. Ang kabayaran nito is pagkahiwalay sa Diyos. Isa sa pinakamahirap na tayo ng buhay ay yung hiwalay ka sa Panginoon. At ang nakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon ay ang kasalanang nagagawa. Kaya napakatindi nito eh. Kaya kung ikaw ay hindi malinaw sa iyo ang iyong kaligtasan, maunawaan mo. Pag ikaw may kasalanan, yun ay sapat na upang mawalay ka sa Diyos. At yan ang pinaka-worst na Goliath na harapin mo. Kaya ito pinakakatalino talaga. Sa pagiging born again po natin, wag lang natin pakanasain na, Lord, magdedeclare na naman si pastor. May patungkol na naman niya sa mga karakter sa Bible, excited tayo, pero wag kang titigil lamang doon. Ang pinaka-secured mo, ako'y ligtas sa pananampalataya kay Jesus. Amen ba? Ako at ang aking pamilya ay ligtas dahil sa pananampalataya namin kay Jesus. Ang pag-attend ng church ay hindi lang sa pagpapakabuti. Maging malinaw sa atin na ikay uma-attend ng church is not because pandagdag ng kabutihan. No, hindi yan ang magliligtas. Kung ang pag-attend mo ng church ay dahil lamang gusto mong magkaroon ng panibagong lakas, magkaroon ng energy, then hindi pa rin yan ang pinakamagandang mensahe maririnig mo. Ang pinakamagandang mensahe na maririnig mo ay ang malaman mo na si Jesus ay nanliligtas ng buhay ng tao. Yan ang pinakamasarap tanggapin. Yung bang ikaw ay 100% Lord, ako'y may kasalanan. Pero dahil sa iyong biyaya, ako'y iyong pinatawad at ako'y tumanggap sa iyo. Then, ang sabi ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Di ka? Napakasarap noon pag-ibig ng Diyos na ganito. Kaya yung Goliath ng buhay mo, bagsak yan. Dahil yung pinaka-worst na Goliath ay napabagsak na ng Panginoong Jesus. Kung may physical na Goliath kang nilalabanan ngayon, manliliit lang yan kumpara sa tunay na Goliath ng buhay at ito ang kamatayan. Napakaliit na lang niyan. Si David, the only purpose of this battle between David and Goliath ay upang maipakita na si Lord lang ang tunay na makakapagligtas. Wala nang iba. Si Jesus lang. Po tayong matakot sa anumang Goliath ng buhay. Dahil ang tunay na Goliath ay napabagsak na last 2,000 years ago. Tinalo na po ito ng Panginoong Jesus. Lagi niyo pong alalahanin, itong story na ito ay hindi na makakalimutan ng mga tao. Itong kay David at kay Goliath, hindi na. Bata pa ako, naririnig ko na to. Siguro si Datito, bata pa, naririnig na ang David and Goliath. Napapanood na. Ngayon, napapanood na ng mga bata. Anong ibig sabihin? Hindi na mawawala ang storyng ito. We pray na makita din natin kung paano tayo iniligtas ni Lord sa ating mga Goliath ng buhay. Yung ma-witness natin, yung pagliligtas na ginagawa ng Diyos. Lord, salamat po, nung mga panahon na ako'y walang-wala, bigla akong nagkameron ng provision. Dadalhin ka nito sa pagbibigay ng pagluwalhati sa Panginoon na upang makilala si Jesus. Sa bawat sitwasyon na iyong pinagtagumpayan noon, I pray nawa na ito'y magbibigay ng kaluguran sa Panginoong Jesus kasi pinakita ng Diyos ang pagliligtas sa iyo. Sa pagtanggap mo kay Jesus, wala ng power ang Goliath ng buhay. Yung pagtanggap sa Panginoon, ano pang kaibabalisahan mo? Ano pang katatakutan mo? Ay kasama mo na ang nagpabagsak ng Goliath. Ano pa ang ikalulungkot mo? Ano pa ikababahala mo? Ay natalo na ang pinakamatinding Goliath ng buhay mo. At si Jesus ang gumawa noon para sa iyo. Hindi na mahirap talunin ng Goliath ng buhay. Bakit? Dahil tinalo na yan noon pa.
Tingnan niyo po ito, dito ko tatapusin. 'Di ba? Ang naging objective natin, bakit tinalo ni David si Goliath? At ang reason ay upang malaman ng buong daigdig na may Diyos. Pangalawa, upang makita ng lahat na si Yahweh nakakapagligtas. At ito ang tanong, paano mapapabagsak ang Goliath ng buhay? Ito lang yon. Lumaban gamit ang pangalan ni Yahweh. Kaya wag natin babasta-bastahin ang pangalang Jesus. Jesus. 1 Samuel chapter 17 verse 45. Tingnan niyo po ito. Sumagot si David. 'Di ba kinukutya siya ni Goliath? Sumagot si David. Ang dala mo'y tabak. Dala ni Goliath. Ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok. Pero tingnan niyo ang sagot ni David. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Sa physical na labanan, hawak ay tabak eh. Hawak ay pantusok, hawak ay sibat. Pero ibang lumaban si David, ang lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. At dinugtungan niya ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. There is power in the name of Jesus. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Ito ay ikukunik ko lamang sa pangyayari kay Job. Ano? Kay Job, during the trials, during the pagsubok, sumamba siya sa Panginoon eh. Yan ang tayo eh. Pero ito si David naman, kung i-relate natin dito, yung pagharap niya kay Goliath, dala niya ang pangalang Jesus. So meaning to say, magkaroon tayo ng puso like David na very confident na nananampalataya ka na itong bayaring ito, babagsak na ito. Na itong sakit karamdamang ito, pinabagsak na ito. Na itong mga kaaway kong ito, si Lord na ang bahala dito. Magtatagumpay ako. Bakit? Ang labanang ito ay labanan ni Jesus. Tatayuan mo lamang, pananampalatayanan mo lamang, ipagpe-pray mo lamang, i-worship mo lamang. Sa ano? Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Amen ba? Huwag kayong magpapasindak sa ingay ng Goliath. Kaya nga sabi ko magkaroon tayo ng katangian like David, ano yung malakas na loob? Kung maaaring ikaw'y kinakalimbang na ng espada ni Goliath, pinaiingay na ang iyong loob, niyayanig na ng kaaway ang iyong damdamin, hindi mo kaya, lulubog ka na sa utang, lalala na yan, sakit na yan. Yan yung ugong ng tabak. Yan yung ingay ng pantusok ni Goliath. Masyadong malakas yun eh. Tayo na born again, tayo na Kristiyano, hindi tayo magpapasindak sa ingay ng Goliath kahit siya'y palapit sa iyo, wag mong takbuhan palayo. Anong karakteristik ang nakita natin kay David? Lumapit pa nga siya pasalubong. Anong ibig sabihin? Hindi siya nakatingin kung anong laki ng Goliath. Ang tiningnan niya kung sino nasa likod niya sa kanyang laban. Si Jesus ang kasama niya. Amen ba? Hindi ko po kayo kilalang lahat. Maaring sa name, sa itsura, pero hindi ko alam ang nangyayari sa inyo sa araw-araw. Hindi ko alam kung anong inyong mga hinaharap, ang inyong mga pinagdadaanan, pero I know and I do believe, alam ng Diyos. Pwede po ba sa umagang ito, hihingi ka ng biyaya sa Panginoon na magkaroon ng isang David spirit na makikita din sa iyo. At ako'y hihingi sa pangalan ng Panginoong Jesus ng biyaya na itindig or iharap ng Lord sa harapan mo ano yung Goliath ng buhay mo ngayon. Spiritually, ipapakita ng banal na Espiritu sa iyo, sino ba yung Goliath na yan masyadong maingay sa buhay mo? Ano ba ang toong sinasabi ng Goliath na yan na siya nagpapabingin na lang sa tainga mo at ikay apektado? This morning,
may gulayat na babagsak sa harapan mo dahil pagtatagumpayan mo na ito ngayon. Amen ba? Sino po dito gusto yung kanyang gulayat ng buhay bumagsak? Kung ikaw yung tao ngayon, pwede kang tumayo ngayon. I am declaring na lahat tayo ay mayroong pagtatagumpayang pagsubok sa araw na ito. With a great purpose. Ano yun? Hindi lang masolve ang problema. Hindi lamang guminhawa ang iyong pakaramdam. Kundi mayroong magandang resulta. Ano yun? Upang malaman na maraming tao na mayroong Diyos na nagliligtas. Right now, tayo po'y mananalangin. Close your eyes, bow down your heads. Ilang beses nang dumating ang gulayat sa iyo. At ilang beses mo na rin itong iniyakan, ilang beses mo na rin itong tinakbuhan. Ilang beses ka nang tinalo ng gulayat. Ilang beses ka na nitong pinaiyak. Ilang beses na nitong pinanghinaan ng loob. Ilang beses na, napakarami na. Napabagsak mo na nung umpisa, bakit feeling mo bumabangon ulit yung gulayat na yon? At mas lumaki pa si gulayat na yon. Nadagdagan pa. Father God, I pray, katulad ni David, biyayaan niyo po ang bawat isa na nandito na magkaroon ng katangian tulad ng kay David, Panginoon. Lord, kung may mga naapektuhan dahil sa ingay ng gulayat, I pray right now, biyayaan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng lakas ng loob na tumayo sa harap ni gulayat. Kapatid, kung ikaw yung may problema, may pagsubok na hinaharap ngayon, ask the grace, lakas ng loob, yun ang unang mong hingin. Lord, gusto ko maka-breakthrough, pero Lord, mahina ang loob ko eh. Lord, natatakot ako eh. Pero alam mo, huwag kang mag-alala. Ang labanang ito ay hindi sa'yo. Ang labanang ito ay labanan ni Yahweh. Tatayo ka lang, lalapitan mo lang, hahakbangan mo lang. I am releasing right now. God's strength be upon you. Sa biyaya ng Diyos, naglalagay ako ng lakas ng loob sa iyong puso. You are victorious. You are overcomer. Lord, habang nakatayo ang gulayat sa kanilang harapan ngayon, iba't ibang mukha ng gulayat, iba't ibang sukat ng gulayat, iba't ibang dami ng gulayat na nakarap sa kanilang mga mukha, sa kanilang harapan. Father God, I am declaring, bigyan mo ang bawat isa ng sapat na kakayanan upang mapabagsak nila ito sa pangalan ni Jesus. Yes, kapatid, huwag kang mag-alala, bibigyan ka ng Lord ng panibagong kalakasan. Kung noon hindi mo alam ang gagawin kung paano matatalo ang gulayat ngayon, napakalinaw ng ibibigay ng instruksyon ng Diyos sa iyo. Kung dati minaman sa effort mo ang gulayat, kung dati sa sarili mong isip lakas mo dinadaan ang pagharap mo sa gulayat, ngayon naman ang sinasabi ng Diyos, anak, ipanalangin mo lang, ako ay may gagawin. Anak, isamba mo lang, ako ay may gagawin. Anak, iluhod mo lamang, ako ay may gagawin. Ano mang leading ng banal na Espiritu sa iyo sa pagharap mo sa gulayat, then, hakbangan mo lang. Kung ang sinasabi ng Lord ay ibigay mo ang sarili mo sa akin, ako nang bahala, then ibigay mo ang sarili mo sa Diyos.
Father God, I am praying malaman ng bawat isa na nandito na humaharap sa bawat gulayat ng kanilang buhay na mayroon silang kasamang Diyos at ikaw ito, Panginoon. Lift up your hands, please. Itaas mo ang dalawa mong kamay. Hindi ka nag-iisa. Kung feeling mo, nag-iisa ka sa laban, kung tingin mo, ikaw ay nag-iisa at wala kang kakampi, nagkakamali ka. Dahil sa pagtaas ng iyong kamay, may umaabot na malaking kamay na siyang hahawak ng tirador. Na siyang hahawak ng bato, siya nang hahawak ng paltek, at ibabato sa ulo ni Goliath. Humanda ka. Close your eyes, please. Harap kay Goliath. Bayarin, sakit karamdaman yan ang Goliath mo. Harapin mo. Harapin mo. In a count of 3, ibabato mo ang tirador. In a count of 3, iahagis mo lamang ang bato kay Goliath. At may mangyayari, spiritual realm. May mangyayari. 1. May tumatapang. May lumalakas sa loob. May nagkakatanggap ng kakayanan. 2. Nalinaw na. May backup ka. May backup ka. Inaabot ka ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa iyo, come on, babato ka, babato ka. Hindi babagsak ang Goliath kung hindi ka babato. 1, 2, 3, bato! Bato! May bumabagsak na Goliath. May bumabagsak na Goliath. Huwag kang matakot bumato. Come on. Sakit karamdaman. Bumagsak ka sa pangalan ni Jesus. May Diyos na nanliligtas ngayon. Ngayon pa lamang, luwalhatiin mo na ang Panginoon. Ngayon pa lamang, ipahayag mo na sa maraming tao ang kadakilaan ng Diyos. Humanda ka. Ikaw mismo ang magpapatunay na hindi nagpapabaya ang Diyos sa iyong buhay. Yang Goliath na yan, nakaharap mo ngayon, sa spiritual realm, nakabagsak na yan. Nakabagsak na yan. Alam mo ba si David nagsigurado? Si David ay hindi nanatili na naging masaya na nakabagsak lang si Goliath. Nilapitan pa ni David si Goliath, kinuha ang sandata nito. Pinutol ang ulo ni Goliath, ibig sabihin, hindi na makakabangon si Goliath kasi patay si Goliath. Sa pagkakataong ito, kapatid, kung ikay nananampalataya na bumagsak na ang Goliath mo, sa pagkakataong ito naman, sa biyaya ng Panginoong Hesus, hindi ka napapayag na makakabangon pang muli ang Goliath na yan. Sa pagsamba mo sa Diyos, it represents na pinuputol mo ang ulo ng Goliath na yan. At hindi na siya mag-iingay sa iyo. Hindi siya na makakapanakot sa iyo. Bakit? Kasi tinalo na ang Goliath mo. At ang espada na daladala mo ngayon ay hindi literal na espada. Ang espada na daladala mo ngayon ay ang iyong tunay na pagsamba sa Panginoon. Sa bawat laban, sa bawat hakbang ng pananampalataya, ito sinisigurado ko sa inyo, hindi ka basta iiwan ng Diyos. Ipaglalaban ka pa nga ng Diyos.
Father God, I pray sa bawat pagsubok na dadaanan ng mga tao naririto, maging sa bawat pagtatagumpay na mangyayari sa kanilang mga buhay, O Lord. Lord, I pray, malaman ng maraming tao na itong taong ito ay mayroon Diyos na nagliligtas. Father God, you will use them mightily to testify your goodness. Hayaan mo, Panginoon, na makita ng marami na sa buhay ng iyong mga anak na nandito, na patutunayan mo sa kanila na ikaw ang Diyos na hindi nagkulang, ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan, Panginoon. At hayaan mo na makita ito sa buhay ng bawat isa sa amin na nandito. Lord, by faith, in Jesus' mighty name, yung pagbagsak ng Gulayat, kailanman ay hindi nababangon. At wala nang ibang matataas sa aming mga buhay, kundi ang kadakilaan mo, Panginoong Jesus. We are victorious, God. We claim the victory. May nanalo na. May nanalo na. May nanalo na. Pwede ba sa oras na ito, humanap ka ng 7 tao? Yung sa tingin mong malaki ang Gulayat, ha? Lapitan mo siya, sabihin mo sa kanya, may nanalo na at ikaw yon. Come on, lapitan mo 7 tao.